Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang magandang dalaga na pinlanong tapusin ang kanyang madrasta. Nailigtas niya ang kanyang sarili at nagdesisyong magsimula ng bagong buhay. Sa panahong ito, nalulong siya sa isang bagay. Sinubukan niyang kumawala, ngunit palaging may pumipigil sa kanya. Ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Alamin natin sa kwento ngayong araw. Nagsisimula ang kwento sa isang cute na dalaga na nagngangalang Pisok. Maagang maaga, nagjo-jogging siya. Pagkatapos nito, naligo siya. Si Pisok ay napakaganda at simple. Matapos maligo, pumunta siya sa hotel at nakipagkita sa kanyang madrasta, si Miss Lerma. Sa katunayan, ang hotel na ito ay pag-aari ng kanyang ama, ngunit pumanaw na ito ilang taon na ang nakalipas. Ang kanyang ina naman ay nawala sa isang aksidente sa sasakyan. Ngayon, si Miss Lerma na ang nangangasiwa sa hotel, at si Pisok naman ang tumutulong sa kanya. Ginagawa niya ang lahat ng ipinag-uutos ng kanyang madrasta. Tinitingnan siya ni Miss Lerma ng may pagmamahal at sinabing, "Para kitang tunay na anak. Napakabata mo pa at napakaganda. Dapat mong ipamuhay ng malaya ang iyong buhay at sulitin ito." Pagkatapos nito, makikita natin si Pisok na nagtatrabaho sa hotel. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Kito, siya pala ang kasintahan ni Miss Lerma. Tinanong niya si Pisok kung kumusta siya at sinabing, "Gusto kitang makausap." Samantala, si Miss Lerma ay palihim na nanunood mula sa itaas. Tandaan ang eksenang ito dahil mahalaga ito sa takbo ng kwento. Kinabukasan, muling nagjogging si Pisok. Ngunit habang tumatakbo, biglang lumitaw ang isang kidnapper, hinablat siya, at ikinulong sa trunk ng sasakyan. Pagkatapos siyang dukutin, dumaan ang sasakyan sa isang mabundok na daan patungo sa kagubatan. Mukhang isang babae ang nagmamaneho. Ngunit matapos ang mahabang biyahe, nagkaroon ng aksidente, isang hayop ang tumawid sa daan, kaya sumadsad ang sasakyan sa puno. Ngayon, makikita natin si Pisok na nakalabas sa sasakyan at nagsimulang tumakbo papasok sa kagubatan. Pero hindi nagtagal, napagod siya at lumingon-lingon sa paligid. Dumating din ang kidnapper, isang babae, at tinutukan siya ng armas. "Napakaganda mo, at iyan ang iyong pagkakamali," sabi ng babae. Biglang may narinig na putok ng armas, at nagbago ang eksena. Ngayon, makikita natin si Pisok na natutulog sa isang kwarto. Nang magising siya, napagtanto niyang wala siyang tapal odo. Biglang pumasok ang isang lalaking nagngangalang Potpot, may dalang pagkain. Tinanong ni Pisok kung nasaan ang kanyang mga damit. Sagot ni Potpot, "Nilagay ko sa washing machine. Basang-basa ka ng matagpuan kita, at ayaw kong magkasakit ka, kaya kinailangan kong alisin ang mga iyon." Tinanong ni Pisok, "Ano ang nangyari sa babaeng dumukot sa akin?" Sagot ni Potpot, "Nangangaso ako sa gubat, pero kinailangan kong tatapusin siya dahil tatapusin ka na niya. Dahil sa'yo, napasama ako sa gulong ito." Tinanong naman ni Potpot si Pisok, bakit kanya gustong tapusin. Sagot ni Pisok, "Hindi ko alam kung sino siya o kung bakit niya ako dinukot. Pupunta ako sa pulis." Ngunit sagot ni Potpot, wala ring magagawa ang pulis. Pagkatapos, binigyan ni Potpot ng damit si Pisok at lumabas ng kwarto. Bumaba si Pisok at sinubukang tawagan ang kanyang madrasta. Dumating naman ang isang lalaking nagngangalang Daddo. Naghanap siya ng inhaler at sinabing, "Hindi ako mabubuhay nang wala ito." "May hika ako." Tumingin siya kay Pisok at nagtanong, "Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito?" Sagot ni Pisok, "Hindi ko alam." Sabi ni Daddo, "Sige, huwag mo na lang sabihin. Pero may sakit ang aso ko. Pwede mo ba akong tulungang hulihin siya?" Pumayag si Pisok at tinulungan siya. Makikita natin si Pisok na natutulog sa sofa. May isang batang lumapit at nagtanong, "Sino ka?" Nagulat si Pisok, bakit nagtatanong si Potpot ng ganon? Ngunit napansin niyang hindi ito. Si Potpot ito ang kambal niyang si Andres, magkamukha sila. Sabi ni Potpot kay Pisok, "Kailangan mo nang umalis. Baka may humabol sa'yo rito." Sagot ni Pisok, "Walang nakakaalam na nandito ako." Nagmakaawa siyang payagan siyang manatili ng ilang araw pa dahil natatakot siya. Pero hindi pumayag si Potpot. Galit na sigaw niya, "Sabi ko, umalis ka." Sa inis, sinampal siya ni Pisok. Ngunit bigla, hinalikan niya ito. Ayaw talagang umalis ni Pisok sa lugar na yon, kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, paggising niya, wala ang magkapatid sa bahay. Lumabas siya at nakasalubong si Daddo, na papunta sa doktor kasama ang kanyang aso. Nagdesisyon si Pisok na sumama sa kanya. Nang makarating sila sa klinika, sinalubong sila ng doktor na si Ocampo. Sinuri nito ang aso at sinabing, "Wala namang problema rito. Kailangan ko lang umalis ngayon, pero babalik ako bukas para muling tingnan siya." Pagkatapos, tumingin si Dr. Ocampo kay Pisok at nagtanong, "Nakatira ka rin ba roon kasama ang kambal na magkapatid?" Sumagot si Pisok, "Oo, doon ako nakatira." Pauwi na sina Pisok at Daddo nang tanungin siya ni Daddo, "Gusto mo bang uminom ng gin bilog?" Pumayag si Pisok, pero bago yun, dumaan muna sila sa isang tindahan ng libro. Doon, nakilala nila ang may-ari na si Goddy at isang pari na si Father Gilbert. Pinuri ni Goddy ang kagandahan ni Pisok at ipinakita sa kanila ang ilang libro. Matapos bumili ng isa, nagtungo na sina Pisok at Daddo upang uminom. Habang nag-uusap, sinabi ni Pisok, "Mula pagkabata, gustong-gusto ko ng tumugtog ng violin. Pero ayaw ng mama kong gawin ko yon.
Matapos ang aksidente, tinalikuran ko ang lahat, at parang uminto ang buhay ko. Pero ngayon, gusto kong kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli. Pagbalik nila sa bahay, ginulat ni Daddo si Pisok sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang violin. Ngunit dumating si Potpot at nagalit kay Pisok. Bakit ka lumabas? Alam na ngayon ng lahat na nandito ka. Sigaw niya. Nasaktan si Pisok sa sinabi ni Potpot at pumasok sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon. Maya-maya, nakita niyang nasa labas si Potpot at pinuputol ang kahoy. Lumapit siya rito at sinabi, gusto mo talaga akong paalisin, hindi ba? Tahimik na nag-isip si Potpot, pero bigla, hinalikan niya si Pisok. Pareho silang nadala sa emosyon, parang may bagyo at lindol sa paligid nila. Kinabukasan, dumating si Dr. Ocampo upang muling suriin ang aso ni Daddo. Pagkatapos ng check-up, kinausap niya si Pisok at tinanong tungkol sa kanyang sarili. Tinanong niya kung taga saan siya at nagsimulang manligaw sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis na ito. Kinagabihan, hindi makatulog si Pisok kaya umupo siya sa tabi ni Potpot na nanonood ng TV. Masaya siya sa nangyari sa kanila noong nakaraang gabi, kaya sinubukan niyang akitin si Potpot muli. Muling nagkaroon ng palakpakan sa pagitan nila. Pero pagkatapos nito, isang nakagugulat na katotohanan ang nadiskubre ni Pisok. Hindi pala si Potpot ang kasama niya kundi ang kambal nitong si Andres. Gulat na gulat siyang nagtanong, bakit hindi mo sinabi agad na ikaw si Andres? Sumagot si Andres, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Pakiusap, huwag mong sabihin sa kapatid ko. Kinabukasan, nagjogging si Pisok. Biglang may dumating na lalaking nakasakay sa motor. Siya pala ang pari na nakilala niya sa tindahan ng libro. Tara, punta tayo sa simbahan. Magugustuhan mo roon, yaya ng pari. Pumayag si Pisok at sumama sa kanya. Pagdating sa simbahan, kinausap siya ng pari at nagtanong, may gusto ka bang ipagtapat? Ang pangungumpisal ay nagpapagaan ng kalooban, at mananatiling lihim ang lahat ng sasabihin mo rito. Nagdalawang isip si Pisok, pero sa huli, sinabi niya, nakipagpalakpakan ako sa kambal na magkapatid, at gusto ko nang lumayo sa kanila. Mali ba ito? Sumagot ang pari, pinatawad ng Diyos ang mas malalaking kasalanan kaysa dyan, dahil taos-puso silang nagsisi. Kung dalisay ang puso mo, palagi kang may pagpipilian na tamang landas. Pagkatapos nito, pumunta si Pisok sa isang restoran at humingi ng trabaho. Natanggap siya. Mula roon, sinubukan niyang tawagan ang kanyang madrasta, pero naputol ang tawag. Inakala niyang problema lang sa signal, pero iba ang tunay na dahilan. Bumalik tayo 7 araw bago nito. Gustong sabihin ni Kito ang isang bagay kay Pisok ng personal, pero palihim siyang pinapanood ni Miss Lerma mula sa itaas. Sa huli, hindi nasabi ni Kito kay Pisok ang nais niyang sabihin. Makaraan ng ilang sandali, nagkita sila ni Miss Lerma. Tumingin ito sa kanya nang may pagdududa at sinabing, lumalabo na ang relasyon natin. Sa tingin ko, dapat tayong magpahinga muna. Malalim na huminga si Kito at tumugon, oo, iniisip ko rin yan. Siguro nga, kailangan nating bigyan ng oras ang isa't isa. Pumasok si Kito sa isang silid at tinawagan si Pisok. Kinakabahan siyang nagpahayag, hindi ko masabi ito ng harapan, pero palagi kitang tinitingnan. Napakaganda mo, at nagsisimula na kitang magustuhan. Pagkasabi nito, dali-dali siyang umalis. Ngunit narinig pala ni Lerma ang lahat mula sa labas ng silid. Galit na galit siya at nagdesisyong kumilos. Kalaunan, pumunta si Lerma sa isang parlor kung saan nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Mending. Ibinigay niya rito ang impormasyon upang ipatapos si Pisok. Dahil dito, dinukot ni Mending si Pisok at sinubukang tapusin siya. Balik tayo sa kasalukuyan. Nakaupo si Miss Lerma kasama si Kito at pinag-uusapan nila si Pisok. Sabi ni Miss Lerma, ilang araw nang hindi bumabalik si Pisok sa hotel. Baka may sakit siya. Biglang tumawag si Pisok kay Miss Lerma, pero hindi ito sinagot at binaba ang tawag. Ang totoo, lumalala na ang relasyon ni Miss Lerma at Kito dahil sa kagandahan ni Pisok. Dahil dito, napagdesisyonan niyang ipatapos si Pisok. Samantala, nagsimula nang magtrabaho si Pisok sa isang restoran at unti-unting naging pamilyar sa mga tao roon. Isang araw, dumating si Gotti, ang may-ari ng tindahan ng libro, kasama ang kanyang anak na si J-Lo. Ipinakilala niya ito kay Pisok. Siyang anak ko, nagtuturo siya ng karate. Napakabuting bata nito, sabi ni Gotti. Nasa restoran din noon si Dr. Ocampo, at nag-usap sila ni Pisok. Ngumiti si Ocampo at sinabing, nanaginip ako tungkol sa ating dalawa. Sa totoo lang, gusto na ni Ocampo si Pisok at sinusubukan niyang mapansin ito. Inimbitahan niya si Pisok sa isang club, at pumayag naman ito. Kinalaunan, magkasamang sumayaw sina Ocampo at Pisok sa club. Habang nag-e-enjoy sila, biglang may lalaking lumapit kay Pisok ng bastos at pilit siyang isinasama. Nag-init ang ulo ni Ocampo at itinulak ang lalaki. Lumayo ka sa kanya, babala niya. Nagpantang ang tenga ng lalaki at nagbanta siyang susuntukin si Ocampo, pero biglang lumitaw si J-Lo.
Bigla niyang sinipa ang lalaki hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos nito, tahimik na umalis si J-Lo. Pagkalabas sa club, hinatid ni Ocampo si Pisok pauwi gamit ang kanyang sasakyan. Habang nasa daan, ngumiti si Pisok at sinabing, "Napakabuti mong tao, Ocampo. Ipinaglaban mo ako kanina." Biglang huminto si Ocampo sa gitna ng kagubatan. Tumingin sa kanya si Pisok at unti-unting inakit ito. Lalo siyang nadadala sa bagyo na bumabalot sa kanya. Hindi na rin napigilan ni Ocampo ang sarili, kaya naganap ang isa pang palakpakan sa loob ng sasakyan. Sa tindi ng ingay nila, nagtipon-tipon ng mga hayop sa kagubatan at pinanood sila. Kinabukasan, dumating si Miss Lerma sa harapan ng restaurant kung saan nagtatrabaho si Pisok. Matapos ang tawag, natuklasan niyang buhay pa pala ito. Nakilala niya si Gotti at tinanong kung may alam itong matutuluyan. Sinabi ni Gotti na may mga bakanteng kwarto sa simbahan, kaya pinapante niya si Miss Lerma roon. Sa simbahan, nakilala ni Miss Lerma ang pari at sinabi niyang nawawala ang kanyang stepdaughter. Tinanong ng pari kung ano ang pangalan nito, at sagot ni Miss Lerma, Pisok ang pangalan niya. Sinabi ng pari na tila pamilyar ito sa kanya at nag-alok ng tulong sa paghahanap. Kinabukasan, nag-jogging si Pisok, at nagkataong nagjo-jogging din si J-Lo malapit sa kanya. Matapos magkasabay ng ilang sandali, bigla siyang lumapit kay Pisok, hinalikan ito, nahulog, at sabay tumakbo palayo. Naguluhan si Pisok sa inasal ni J-Lo. Pumunta siya sa simbahan at kinausap ang pari. "Tingin mo ba, makasalanan ako sa pagiging malapit sa iba't ibang lalaki?" Tanong niya. Sumagot ang pari, "Oo, kasalanan ito, pero mas malala pa ang nagagawa ng ibang tao. Maraming nabubuhay sa maling paraan, pero iba ka. Dapat mong piliin ang tama at iwasan ang mali." Pagkatapos, ipinakilala ng pari si Miss Lerma kay Pisok. Masaya si Pisok na makita ang kanyang madrasta, pero hindi niya alam na nais siyang tapusin ito. Tinanong niya, "Paano mo ako natagpuan?" Sagot ni Miss Lerma, "Naputol ang linya ng telepono mo, kaya tinuntun ko ang lokasyon mo." Idinagdag pa niya, "Matagal na kitang hinahanap. Umuwi na tayo." Pero tumanggi si Pisok, "Natuto na akong mabuhay dito. Dito na ako mananatili." Pumayag si Miss Lerma na manatili roon ng ilang araw at iminungkahing mag-picnic sila sa linggo. Umaasang mababago ang isip ni Pisok. Habang nasa restaurant, dumating si Gotti at nagsabing, "Ang anak ko ay nag-aakalang masama ang tingin ko sa iyo. May ginawa ba akong hindi maganda sa iyo?" Sagot ni Pisok, "Hindi, nagkakamali siya. Wala kang ginawang masama, pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya." Nagkita sila ni J-Lo, at matapos niyang halikan ito, umalis siya. Sa kabilang banda, si Miss Lerma ay naghanda ng isang gamot at itinurok ito sa isang mansanas. Dumating ang linggo, at isinama ni Miss Lerma si Pisok sa isang talon para sa picnic. Habang nag-uusap sila, iniabot ni Miss Lerma ang may gamot na mansanas kay Pisok. Ngunit bago niya ito makain, biglang lumitaw si J-Lo. Sinabi nitong nagpunta siya roon upang mangisda. Inalok siya ni Pisok ng isang mansanas, pero pinigilan siya ni Miss Lerma. "Ayoko nang may sumasali sa picnic namin," sabi niya. Dahil dito, hindi natuloy ang plano niyang tapusin si Pisok. Umalis si J-Lo, at nagalit si Pisok kay Miss Lerma. Lumayo siya, iniwan ang mansanas. Maya-maya, nagkasama sina J-Lo at Pisok naligo sa ulan, naghalikan, at nagpalakpakan. Habang pinapanood sila ni Miss Lerma mula sa malayo, tinawagan niya si Kito at sinabing, lubos nang nagbago si Pisok. May karelasyon na siyang iba. Kinagabihan, nasa isang party si Pisok at masayang sumasayaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Dumating si Miss Lerma at nakitang nag-e-enjoy ito. Sa kagustuhang tapusin siya, nilagyan niya ng gamot ang isang inumin at inialok kay Pisok. Ngunit biglang natabig ito ni J-Lo at natapon. Hindi sumuko si Miss Lerma, gumawa siya ng bagong inumin at muling inialok kay Pisok. Sa pagkakataong ito, naiinom ito ni Pisok. Habang sumasayaw, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Ginamit ito ni Miss Lerma upang ilabas siya, kunwaring nag-aalala. Pinatakbo ni Miss Lerma ang sasakyan sa isang matarik na daan. Habang nagmamaneho, sinabi niya, "Inagaw mo ang nag-iisa kong minamahal, at pagbabayaran mo ito." Binuksan niya ang pinto ng kotse at itinulak si Pisok pababa ng kotse. Huminto siya upang tingnan kung wala na ito. Makikitang nakahiga si Pisok sa ibaba. Pagkatapos nito, pumunta si Miss Lerma sa simbahan at nagsindi ng kandila. Ngunit biglang nasunog ang kanyang damit, at nawala siya roon. Sa huli, nagising si Pisok sa ospital, napapalibutan ang kanyang mga kaibigan. Nasagip nila siya mula sa pagbagsak. Ngumiti siya ng matamis, at dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panunood, kita-kits sa susunod na pelikula.